Magandang gabi mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang ating pinaka-latest update para sa bagyong si Nina. Ang ating huling lokasyon ng bagyong Nina ay namataan ang mata ng bagyo sa layong 75 kilometers southwest o timog kanluran ng Subic, Olongapo. Ito ay unti-unti nang humihina at sa kasalukuyan taglay nito ang hangin. Pinakamalakas na ay umaabot ng 120 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso na nasa 180 kilometers per hour. Kumikilos ngayon itong bagyong Nina sa direksyon na pakanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. At sa pagbabantay natin sa bagyong ito, inaasahan pa natin na unti-unti pa itong hihina sapagkat nakikita natin na ang hanging amihan o yung malamig o yung hanging amihan ang nagtumutulong sa pagpapahina sa bagyong si Nina. Sa kabuuan nga, nagkaroon ng 8 landfall o 8 beses na tumama sa lupa ang bagyong Nina. At ang pinakahuli ay dito sa may Lubang Island bago tuloy ang kumikilos na ngayon patungo sa may West Philippine Sea. At sa ngayon, nakataas ang ating signal number 2 sa Lubang Island, gayon din sa kanlurang bahagi ng Batangas. Habang signal number 1 naman sa northern portion o sa hilagang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro, gayon din sa nalabing bahagi ng Batangas, Cavite, Bataan at Southern Zambales. At inaasahan na nga rin natin sa mga susunod na oras ay posibleng ibaba na rin natin itong mga babala para sa mga lugar na maaaring maapektuhan o nakaka-apekto pa ang bagyong Nina. Ito nga ang mga lugar na kung saan nakataas ang signal number 2, muli sa Lubang Island, kanlurang bahagi ng Batangas, at gayon din sa Bataan, Southern Zambales, nalabing bahagi ng Batangas, Cavite, hilagang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro. Sa ating pinakahuling pagtataya ng pagkilos ng bagyo, inaasahan natin na bukas ng tanghali, ito ay malapit na sa may boundary ng Philippine Air Responsibility. Dahil nga sa pagtulak din, nakakatulong ang pagtulak ng hanging amihan, ay inaasahan natin na ito kikilos na pababa, patimog kanluran. At inaasahan din natin na itong bagyong ito ay tuloy nang lalabas ng Philippine Air Responsibility either bukas ng gabi o hanggang madaling araw ng Miyerkules habang patuloy itong humihina dito sa may bandang karagatan. At ang aasahan natin para dito sa bagyo ay maaari pa rin makaranas ng mga ilang pagbugso ng hangin at mga pag-ulan ang mga lugar na kung saan nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 at Signal number 2, habang dahil naman sa hanging amihan at iba pang epekto ng bagyong Nina ay posible pa rin na magkaroon ng malalakas na pag-alon at mga hangin dito naman sa mga baybayin ng Luzon. No? Sa mga lugar na ito, posibleng makaranas nga ng mga pag-alon ng hangin, kaya dahil doon ating pinapayon yung ating mga kababayan, lalo na nga yung mga maliliit sa sakyang pandagat na mag-ingat, lalo na yung mga nasa baybayin ng Hilagang Luzon. Samantala, asahan natin na lalabas na ng Philippine Air Responsibility Miyerkules ng umaga o posible na hating gabi ng Miyerkules ang bagyong Nina, at simula ngayong gabi ay asahan na ng ating mga kababayan na sa kabuuan ipapagandang panahon na ang mararanasan. Itong magandang panahon ay maaari na nating magamit lalo na dun sa mga tinamaan ng bagyo upang magsimula ulit, no, at simulan nating buuin yung mga nasira ng bagyong Nina. At para sa iba pang impormasyon para sa Pag-asa, tungkol sa update ng Pag-asa, ay tumutok lamang sa ating Pag-asa website, gayon din sa ating Twitter at Facebook account. At mula naman sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako si Obet Badrina para sa Pag-asa Weather Report.